So sa video na to, alamin natin ano nga ba ang kaibahan nitong dalawang smartphone na to, and at the same time, ano nga ba ang advantages? Ano pang inaantay nyo? Let's go! Siyempre, unahin na natin magkano nga ba ang SRP nilang dalawa pagdating sa Philippine market. For the LTE ng Galaxy A16, 9,990 pesos po with a 4GB RAM and 128GB internal naman. While the Galaxy A16 5G, 13,990 pesos naman with 8GB RAM na and 256GB internal. Kung mapapansin ninyo, nasa almost 4,000 yung difference nila in terms of the price. So basically kasi ang mga 5G smartphone, medyo mas mataas talaga ang pricing nito, ano. Pero kung ako directly kung tatanungin niyo ano yung mas pipiliin ko sa dalawa, well, I'll go with the 5G kasi nowadays sobrang kailangan na natin ng stable connection, and at the same time 5G is the standard connection nowadays sa market. Ano? So, konti lang may nadagdag mo, nasa 4,000 at least, di ba, mas mataas na yung RAM, mas mataas na yung internal, and at the same time, ayun, yung connectivity is very important yan pagdating sa smartphone nowadays sa market. So, yun lang naman para sa akin, kung ako tatanungin ninyo. Pero syempre, again, if like for example, lagi ka naman connected sa Wi-Fi, and hindi mo naman kailangan na mataas na storage, mataas na RAM, well, the LTE of Galaxy A16 is okay na din, goods na rin naman siya. Pero again, depende pa rin yan kasi kung ano yung kailangan ninyo, no? Sunod naman natin syempre yung mga colors options na pwede ninyong pagpilian on both variant ng Galaxy A16. So, unahin na natin for the LTE. So, they have the black and the gray. While the Galaxy A16 5G naman, they have the blue, black, and the gold. So, basically, masasabi ko, kahit alin naman yung piliin ninyo dyan, talagang babagay for your daily lifestyle. So, ano nga bang kaibahan nila in terms of the colors or the texture ng kulay nila? Well, sa LTE, matte finish kasi siya, while for the 5G naman, they have the glossy finish. So, yun lang naman yung pinaka-kaibahan nila in terms of the design or the feel kapag hahawak mo yung pinaka-smartphone. And for the LTE, meron tong light green na exclusive color na mabibili mo lang through online. At para syempre kompleto ang ating review, even the dimensions, lagi ko yan binibigay. So, sa mga mitikuloso kasi talaga, so inaalam nila yung dimensions ng isang smartphone. So, for the LTE and the Galaxy A16 5G, ito yung kaibahan nila. Well, in terms of the weight, dun lang naman sila guys may pinagkaiba. So, ang Galaxy A16 LTE, mas magaan siya with 192 grams, while the Galaxy A16 5G, they have 200 grams naman. For the thickness, same lang sila 7.10 mm or yung kapal nila. And para naman sa lapad, they have 77.9 mm. So, same lang sila. Ngayon naman, pagdating sa processor, check natin ano nga ba ang kaibahan nilang dalawa. Well, dito, syempre, magkaiba silang dalawa ng type of processor na ginamit. Kasi nga, isang LTE, isang 5G. So, obviously talagang magbabago yan. For the LTE, ang ginamit ni Samsung dito is the MediaTek Helio G99, octa-core processor to with up to 2.2 GHz and naka 6 nanometer. While for the A16 5G naman, ang ginamit naman ni Samsung dito is the MediaTek Dimensity 6300, octa-core processor din to with up to 2.4 GHz naman and 6 nanometer din naman po. So, basically, kung papansinin natin, so magkaiba silang dalawa in terms of clock speed, dun lang naman sila magkaiba in terms of the processor. And also, asahan natin na ang 5G in terms of the connectivity, mas mabilis nga po talaga yan. Kaya nga, ito yung ginamit na processor sa kanya, which is may capability to adapt the 5G technology. And pagdating naman sa battery consumption, masasabi ko na itong dalawang processor na ginamit for the LTE and for the 5G is almost the same in terms of battery consumption because same lang sila naka 6 nanometer. So, yun lang naman ang difference nila in terms of the processor.